Good evening everyone, magandang araw po sa ating lahat dyan sa Pilipinas at dito po sa bayan ng Israel. So sa video na ito, welcome pala sa aking channel, ang buhay ko sa Israel. On this video, pag-aralan lang po natin yung isa sa mga bagong weapon ng bayan ng Israel na ngayon ay ginagamit nila sa doon po sa Gaza. Talagang naimbento ito ng Israel, intended para sa doon sa Hamas. Kasi alam naman natin na ang mga Hamas ay nakatira sa mga tunnels. Gumagawa sila ng tunnel doon sa mga bahay-bahay at minsan ginagawa pa nila sa ilalim ng mga hospitals para hindi sila mapasok at basta-basta malusob ng Israel. So gumagawa talaga ng paraan yung bayan ng Israel how to penetrate them. Kasi alam naman natin yung isa sa mga kalaban nila dito na nanggugulo ay yung Hamas. So ano ba yung sponge bomb na ito? Bakit tinawag ito na sponge bomb? Paano ito nag-work? Yan yung isang tatalakayin natin. Alam naman natin ng Israel ay napaka-high-tech na. Mga nakaraang araw, grabe yung mga rockets na pinalipad dito. Nasa 8,000 na yata yung pinalipad ng mga Hamas. So maliban po sa Iron Dome, ay ito na po yung mga bagong weapon na naimbento ng Israel, ang sponge bomb. So on this video, tingnan natin, mayroong balita. Nasa balita yung weapon na ito. Ayan, WION live broadcast. So pakinggan po natin kung ano yung sinasabi ng newscaster na ito about sa sponge bomb. On with our next story. Now, sponge bombs could be Israel's secret weapon to fight the Hamas underground tunnel network under Gaza. Reports say the Israel Defense Forces, the IDF, has been testing these chemical bombs for a few years now. Ayan, so secret weapon daw ito ng Israel. So nilabas na nila. Pero hindi naman pala ito bago. So many years ago na tinry na rin nila ito kung mag-work. So ngayon ay sinusubukan naman nila itong gamitin doon sa Gaza. Kasi nabalitaan dito sa Israel na ang pinaka-main na area ng mga leader ng Hamas ay doon mismo sa pinaka-main na hospital sa Gaza. Maraming tunnel. Malalalim. Yung iba nga nasa 30 to 50 meters yung lalim. So talagang para mapasok nila, mahirap silang pasukin. And hindi rin nila pwedeng bumbahin kagad yung hospital kasi marami po mga civilians doon. Nasa 4,000 na mga employee. Kaya they need to find ways para ma-penetrate yung mga terorista na ito ng mga Hamas. So, the devices were deployed in 2021 by Israeli soldiers during training exercises inside a mock tunnel system at an army base. The Hamas tunnels network under the Gaza Strip has emerged as the focus of Israel's planned full-scale invasion of the region. Ngayon, alam naman natin, nagsisimula na po mag-ground invasion yung Israel. Nakita ko sa balita, tinry nilang i-penetrate yung pinakagitna ng north to south. So they are in the middle para ma-divide yung focus ng Hamas na ito. So pinapasok nila yung mga tangke doon sa pinaka-main road ng Gaza para, siyempre strategy naman talaga yan, para hindi na makapasok yung south at hindi na rin makalabas yung north part. Alam naman natin na marami pa rin mga terorista doon sa loob ng Gaza. And ito daw yung sponge bomb na ito, napakahalaga lalo na sa mga tunnels sa ground invasion. Also known as the Gaza Metro, the tunnel network is said to be scores of miles long and filled with traps. So grabe no? So sabi ng newscaster, grabe yung ginagawa ng mga Hamas ngayon. Sobrang lalawak na ng mga tunnel na ginagawa nila. Kilometers talaga, layo. Yung iba, may mga traps pa para sa mga Israeli. Kung papasok ka, posibilidad na pwede kang mamatay sa mga tunnel na ito. So, suspected that Hamas is holding many of the 200 hostages in these tunnels. The sponge bombs are chemical devices that produce a foam explosion. Now, this is expected to help the soldiers seal off gaps and tunnel entrances to prevent an ambush. Sponge bomb devices have a metal partition separating two liquids. Once the barrier is removed, the compounds get mixed and the bomb is thrown. Now, the underground tunnel network is said to be an integral part of Hamas's wider plan to ambush Israeli forces. Much of the network stretches under civilian structures and have entry and exit points in residential and other non-military buildings, making it precarious. Ayan, so grabe no? Gumagawa sila ng tunnel and sa ilalim sila mismo ng mga gusali na mahalaga doon sa Gaza. So wala silang pakialam sa mga civilian. So tunnel lang ng tunnel, butas sila ng butas. Ang ibang tunnel, tinatrain lang i-penetrate doon, makapasok talaga mismo sa border ng Israel. And wala na silang ibang layunin kundi to make havoc or talagang
makapatay ng mga tao dito sa Israel. No, yung pera na binibigay sa kanila, they invest on this tunnel para talaga silang mga daga doon sa Gaza, and kawawa naman talaga yung mga civilian. Areas for Israel to attack them. The standard tunnel is said to be 2 meters high and 1 meter wide. It is used for storing weapons and infiltrating into Israel, besides providing access to secret rocket launching sites. Grabe, no? So, yan po yung bagong sponge bomb. Tingnan lang natin dito. Ayon po sa NDTV. Dito po paano mag-work yung sponge bomb na ginawa ng Israel para doon sa mga tunnels na ginawa ng Hamas. What are the sponge bomb? Being called Israel's new secret weapon, a sponge bomb is a kind of chemical grenade. So, yan, chemical na granada. So, it contains no explosives but can be used to seal off gaps or tunnel entrances. So, hindi talaga siya pampasabog. Kundi yung pinaka-purpose niya is para talaga intended sa mga tunnels doon. So, to seal para masaraduhan yung mga tunnel na ginagawa or ginagamit ng mga Hamas to terrorize. Sabi diyan, as per report, the sponge bomb are encased within a protective plastic container which has a metal barrier that divides two distinct liquids. Once activated, these liquids merge and advance toward their intended destination. So may dalawang liquid doon na na-divide. So once na itapon, tapos may pin lang, tapos magkukombine, mag-merge ang dalawang chemical na ito, and it will produce ng mga foam na magiging dahilan para matakpan yung tunnel. So, hindi ko alam kung gaano ito kalawak, yung laki, depende rin siguro kung gaano kadami na chemical yung nilalagay doon sa bomba na ito para matakpan yung buong tunnel, para masuffocate yung mga nandun sa loob. So, nakita naman natin yung mga tunnel na gawa nila, no, na tataas 2 feet. 2 meters, and alam naman natin na talagang mahal yung pagpagawa ng tunnel. Balon nga lang sa bahay natin, mahal na yung mga tunnel pa na ito. So instead na igawa nila ng mga magagandang proyekto sa bayan ng Gaza, ay they are using the money sa ganitong bagay para makapatay lang sila. So ito po mga kapatid from na tunnel, isa sa mga nakita natin na picture. So meron daw pin yung na tinatanggal para yun yung nagdi-divide sa dalawang chemical. Kasi once na mag-mix ng dalawang chemical na ito, yun yung na magpuproduce ng sponge na magtatakip sa tunnel. You know, the chemicals then react and expand like foam or sponge foam. So, to the point na may hirapan yung mga nandun sa loob. Terrorists find themselves trapped inside. So, ito yung mga bagong weapon ng Israel. So, ngayon kasi nasa ground invasion na sila kasama yung Air Defense Force. So, they are penetrating Hamas now doon sa Gaza. Ang pinaka-plan lang talaga nila ngayon ay ubusin yung mga Hamas na ito. So continue to pray for Israel, and may God continue to bless us all. And matapos na mga kapatid yung kaguluhan dito, magkaroon na po ng kapayapaan sa bayan po ng Israel. So ayan lang mga kapatid, if you have some questions, ay message nyo lang kami. At don't forget to like and mag-follow na kayo sa ating channel para maging updated kayo sa ating mga bagong video dito po sa Israel. So ayan, maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.